Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan Kabanata 16, talata 20 hanggang 23. Sa ebanghelyong ito ay nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng isang napakagandang larawan. At ito ay patungkol sa pagdurusa at paghihirap ng isang babaeng nanganganak. At sinabi niya, sa oras ng panganganak, totoo ay mayroong hapis. Ito ay masakit. Ngunit kapag nakapanganak na ang babae, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Isang napakagandang larawan na bago magsilang ng buhay ay mayroong dinaraanang pagdurusa. Unang-una, ito ay nakapatungkol sa pagdurusa kamatayan na dinanas ng ating Panginoon. Ngunit noong siya ay muling mabuhay, lahat ng pagdurusa at pagpapakasakit ay nabura. Lahat ay nawala at napalitan ng isang malaking kagalakan. At tayo ring mga Kristiyano ay inaanyayahan ng ating Panginoon na sa pagtanggap natin sa Kanya sa ating buhay para tayong mga babaeng nagbubuntis. At sa pagbubuntis na ito, unti-unting lumalaki si Kristo sa ating buhay hanggang dumating ang panahon na hindi na tayo ang nakikita ng sanlibutan kung hindi si Jesucristong nabubuhay sa atin. Ngunit bago mangyari yun, kailangan munang dumanas ng hapis at pagpapakasakit. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, kapag isinilang at ipinanganak na si Jesucristong muling nabuhay sa ating kasaysayan, ang papalit ay isang napakalaking kagalakan. Ang mga Kristiyano ay nagpapasa ng krus, nagtitiis, minsan ay inuusig at iniinsulto, nililibak ng mga makamundong tao. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi gumaganti, sapagkat ang mga anak ng Diyos, ang mga alagad ni Jesus, ay sumusunod sa Panginoon. Kung paanong nilibak at inusig ang ating Panginoong Jesucristo, at sa kabila nun ay minahal niya ang kanyang mga kaaway, ipinanalangin niya ang mga umuusig sa kanya. Ganon din ang mararanasan ng mga anak ng Diyos. Upang ipagbuntis at ipanganak natin ang ating Panginoong Jesucristo, dadanas din tayo ng napakaraming krus. Ngunit ating tatandaan ang pangako sa ebanghelyong ito. Pagkatapos ng sakit ng panganganak, may isisilang na buhay. At ito ang buhay na tatanggapin natin. Ito ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na kailanman ay hindi mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.